Ano ang balak ninyo? Siyempre para magamit ang huling halaga ng kit mong ito. Bilisan natin, may kliyente pa tayong kakaharapin. Bitawan mo ako. Jiang Ling yun. Kuiwalin. Sana mamatay kayong dalawa ng masakit. Tandaan mo, Bawal ang anesthesia. sino ang makakatulong sa akin? Tulungan mo ako. Sinyaw. Bumalik na ako. Shen Singi. Sasagipin kita. Huwag kang umiyak. Ang taong katulad ko ay hindi karapat-dapat. Kausap kita, nakikinig ka ba talaga? Ano ang iniisip mo, Tak? Hindi ba ako patay? Nasaan ako? Ang sugat ko. Nawala na ang mga sugat ko. Sinabi kong ibalik mo ang libro kay Yuelin. Hindi mo ba narinig? Jiang Ling yun. Mula sa isang dalagang mayaman, naging isang hamak lamang. Masarap ba ang pakiramdam? Nangangahas ka pang humarap sa akin. Ano ba yang iniisip mo, Tak? Jiang Qingyao, nawawala ka na ba sa ulo? Jiang Qingyao ay nangangahas na. Manakit kay Yang Shao sa paralan. Paaralan. Ano ang nangyayari? Ito ay Tsinghua University. Nabuhay ako muli 10 taon ang nakalipas. Yang Xinyaw. Inutusan kitang humingi ng tawad sa akin ngayon din. Inuutusan mo ako. Huwag mong kalimutan ang iyong katayuan. Sino ang nagbigay sa iyo ng kapal ng mukha para utusan ako? Ano ba ang nangyayari kay Yang Xinyaw ngayon? Dati, hindi siya nagsasalita ng ganito. Jiang Qinyaw, nawawala ka na ba sa ulo? Kung ipapaalam mo sa lahat ang aking tunay na pagkatao, hindi kita patatawarin. Nandyan na naman siya. Noong nakaraan, ginamit niya ang linyang ito para kontrolin ako. Pinayagan ko siyang sumakay sa kotse ko papuntang paaralan. Pinapabili ko siya ng pagkain. Sa katagalan, akala ng mga kaklase ko siya ang tunay na Jiang family here. At ako, sa takot sa kanyang banta, ay tahimik na lang. Ngunit ang Jiang Xingyao na puno ng pag-ibig noon, ay patay na. Ang iyong pagkakakilanlan. Isa ka lang sa aming mga aso ng pamilya Jiang. Isa ka lang sa aming mga aso ng pamilya Jiang. Huwag mong kalimutan kung sino ang nagbigay sa iyo ng pangalan. Ano ba ang sinasabi mo? Sa harap ng maraming tao, ano ba ang iniisip mo? Kung totoo man o hindi, alam mo sa sarili mo. Jiang. Ling. Lainyek. Nagbago na siya. Pinabalik ko lang siya ng libro. Nagalit na ng ganito. Sige na, kung magtatalo pa tayo, baka may masabi pa siya.
Ayoko na makipagtalo sa iyo. Ako na lang ang magbabalik ng libro. Alam kong hindi ka maaasahan. Jiang Ling yun. Bumili ka ng gamot para sa pag-iisip. Baka makalimutan mo kung sino ka. Ano ka ba talaga? Hintayin Montag ako. Yang Xinyaw. Isa ka lang sa pamilya ni Jiang Shao. Anak ka ng katulong, paano ka nangahas na kausapin siya ng ganyan? Anak ng katulong. Ang sinabi ni Jiang Ling yun. Naniniwala ba kayo? Hindi maniniwala ka, Yang Shao. Maniniwala ba kami sa iyo? Mahirap ka lang. Huwag kang magyabang. Maiyak ka rin mamaya. Huwag na natin siyang kausapin. Kain na tayo. Jiang Ling yun. Sa muling pagkabuhay. Ngayon, hindi kita palalampasin. Xinyaw. Okay ka lang, Bea? Siksiyawin noong nakaraan. Lubos ang pagmamahal niya sa akin. Pero dahil kay Jiang Ling yun, inis ko siya at minura. Hanggang sa naghiwalay kami. Okay lang. Mabuti naman. Pero nagalit ka kay Yang Lingling yun. Malamang magugutom ka ulit mamaya. Magugutom. Paano naman? Sa oras na ito, dapat naghahatid na ng pagkain ang tagapagluto ng pamilya Jiang. Kahit may maghatid ng pagkain, hindi mo rin makakain. Hindi mo ba naalala? Sa tuwing nagkakagulo ka kay Jiang Ling yun, pinaparusahan ka niya, hindi ka pinapakain ng tanghalian. Nga, paano ko nakalimutan yun? Saan ka pupunta? Kakain na. Hintayin Montag ako. Ang lakas ng dating ni Jiang Shao kapag kumakain. 5 tao ang naghihintay sa kanyang tanghalian, 6 pala. Bukod sa cook ng Jiang at yung katulong na babae. Nandiyan pa yung linta na si Yang Xinyaw. Nandiyan na siya. Anong ginagawa mo diyan? Halika't maghanda ka ng pagkain. Tulungan enyo po kami. Kaming magkapatid ay mga ulila. Ano pa ang hinihintay nyo? Ihanda na ang pagkain. Jiang Xinyaw, anong problema mo? Katulong ka lang. Akala Montag amo ka na? Hindi pa dumarating si Jiang Shao. Nag-utos ka na ng pagkain. Salagan ka. Nakaupo ka sa festo ni Yang Shao. Mukhang sawa ka na sa buhay. Sino ang nagpasok sa dalawang to para makulitan? Lumabas kayo. Ikaw at ikaw. Bingi ba kayo? Hindi niyo narinig ang sinabi ko? Yao, wala si Yang Shao. Hintayin na lang kaya natin siya. Jiang Shao. Ako ang nag-iisang anak ng pamilya Jiang. Kailan nagkaroon ng binata ang pamilya Jiang? Bakit hindi ko alam yon? At saka, isipin mong mabuti. Sino ba ang nagpapasahod sa'yo? Kapag tumatanggap ka ng sweldo, dapat sumunod ka. Kailangan pa bang ituro sa'yo iyon? Bakit ang tapang NG punyatang tungayon? Yang Xinyaw, wala ka bang hiya? Ang nagpapasahod sa cook ng Jiang. Siyempre si Jiang Shao, wala kang pakialam. Baka mahangin at mapilayan ang dila mo. May nagsasabi, si Jiang Shao ang nagpapasahod sa'yo. Sa harap ko ngayon, magpaliwanag ka. Sino ang nagpapasahod sa'yo?
Yang Xinyao. Sino ang nagpasok sa'yo? Ngayon, wala kang karapatang kumain dito. Lumabas ka. Jiang Ling yun. Nabaliw ba ako at pinalipad ang utak mo? Huwag mong kalimutan. Ang pagkain na ito ay galing sa pamilya Jiang. Ang taong walang karapatang kumain ay ikaw. Nababaliw na ba si Jiang Qinyao? Sino ang hindi nakakaalam na ang pamilya Jiang ay araw-araw nagpapadala ng tanghalian kay Jiang Shao? Sa tono niya, para bang siya ang may-ari ng pamilya Jiang. Hindi ba? Binigyan lang siya ni Jiang Shao ng tirang pagkain. Malaking pabor na yon, tapos magwawala pa siya dito. Dapat lang napalayasin siya ni Jiang Shao. Hindi ko na talaga matiis, tama. Palayasin na siya. Paulit-ulit akong pinahiya ni Jiang Xinyao. Kung ngayon ay palalampasin ko ulit siya ng ganun-ganun lang. Iyak na pagdudahan nila ang pagkatao kong anak ng pamilya Jiang. Yang Xinyao. Binibigyan ba kita ng mukha? Lumabas ka. Magaling ang ginawa mo, Jiang Shao. Ang mga aliping suwel tulad niya ay dapat lang parusahan, tama. Akain na ako. Lumabas kayong dalawa. Umalis na kayo, lahat umalis na. Talagang walang pakundangan. Ikaw ang pinagsasasabihan mo. Ikaw ang walang pakundangan. Tagapangasiwa. Ipinakain ng kusinero namin ang pagkain ko sa aso. Ipatawag mo siya ngayon at mag-sorry. Jiang Qinyao, hindi ka pa ba titigil sa pagpapanggap? Tagapangasiwa PA? Akala mo ba talaga ikaw ang dalagang may-ari? Bakapak, nagalit si Yang Shao. Palayasin kayong mag-ina at pagdating ng panahon, wala ka ng pagkakataon na magmakaawa. Ang magmamakaawa ay si Jiang Ling yun. Naniniwala ka ba? Lalabas sila para anyayahan ako. Nananaginip ka ba? Yao Yao, tuloy ka. Yao Yao, pasensya na. Tuloy ka na at kumain. Hindi ko kakainin ang kinainan ng aso. Ikaf. Ihanda ang sasakyan, uuwi ako para kumain. Yao Yao. Opo. Tatawagin ko ang driver sa gate. Jiang Ling yun. Nagsisimula pa lang ang magandang palabas. Ano NG nangyayari, Yang Shao? Hindi ba ikaw ang tunay na anak ng pamilya Jiang? Bakit ang mga katulong nyo? Lahat sumusunod sa utos ni Jiang Qinyao. Ano NG kinaingayan Montag, Yang Qinyao? Nanay lang niya ang matandang katulong ng pamilya Jiang. Binibigyan lang nilinyo ng respeto ang nanay niya. Kaya hindi siya nagagalit. Yang Shao, ang bait-bait Montag talaga. Pero itong si Jiang Qinyao, sobra na. Dapat talagang turuan ng leksyon. Kung nagalit sa'yo si Lingyon. Sa'kin mo sabihin, bakit mo sinumbong sa mayordoma? Kung ganyan ka magtantrums, sino pa ang magkakagusto sa'yo? Tinuturuan mo ako. Magkapatid kayong parehong walang modo. Kapag binigyan ng konting atensyon, nakakalimutan na kung sino talaga sila. Tanggal ka na. Miss, pasensya na, huwag.
Yang Sinyao, sobra ka na. Ate. Ate, okay ka lang. Nagkakagulo ka sa eskwelahan. Hindi pa kita pinaparusahan, tapos nagbabanta ka pa. SA ate ka o. Tumayo ka. Jiang Lingyun, gusto mo ng away. Sige, bibigyan kita, mga tao, hawakan niyo siya. Ikaf. Jiang Lingyun, huwag mong kalimutan. Ikaw at ang ate mo ay 2 aso lang mula sa squatter. Ako ang nagbigay sa inyo ng bagong buhay, dinala kayo sa pamilya Jiang. Pero pinagbayaran mo ako ng masama. Kapag nagpakain ako ng buto sa aso, nagtatail pa yun sa akin. Kayong 2 walang pusong hayop, mas masahol pa sa aso. Mga tao, dalhin nyo at bugbugin ng malala. Dalhin at bugbugin ng malala. Jiang Qinyao, nawawala ka na sa isip. Huwag kang tumahol sa akin. Isara mo ang bibig mong parang aso. Bitawan niyo ako. Lakasan niyo. Hindi ka ba kumain? Miss, kahabagan, nasira ang kamay ko. Ate, igilan nyo na. Pasensya na, nagkamali ako, Jiang Qinyao. Bigyan nyo pa ako ng isang pagkakataon. Kung ipagpapatuloy mo, mamamatay na ang ate ko. Bini-bini. Kahit nakarapat dapat silang mamatay. Kung papatayin mo lang sila ng ganito, masyadong madali para sa kanila. CJ. Okay. Walang problema. Pero may kondisyon ako. Alam kong hindi mo ako kayang saktan. Anong kondisyon? Sabihin Montag. Bukas, sa harap ng buong klase. Iwanan mo si Quewelin. Ano? Kaya pala si Yang Sinyao. Biglang nagwala kanina. Sinaktan at minura ako. Mukhang. Nagseselos kay Yuelin. Sige, papayag ako. Pero huwag ka nang magalis sa akin. At huwag mo nang paalisin ang ate ko. CJ, walang problema. May pagmamahal pa rin si Jiang Qinyao sa akin. Basta konting laming lang. Babalik din siya sa dati, magpapakatanga sa akin. Jiang Lingyun, may sakit na mas masahol pa sa kamatayan. Dahan-dahan tayong maglaro. Ipaparamdam ko sa iyo kung ano. Ang tunay na impyerno. Sinyao. Bakit hindi Montag ako hinintay? Tingnan mo, nag-effort pa ako. Bilhan ka ng mainit na gatas. Sa loob ng maraming taon, ito ang unang pagkakataon na binigyan ako ni Jiang Lingyun. Nang kahit ano. Hindi ko alam kung anong balak niya. Salamat. Sinyao. May usap tayo. Kagabi, naisip ko. Malapit na ang final exams. Hindi magandang panahon para makipaghiwalay kay Quewelin. Baka pwede pagkatapos na lang. Ing exams? Akala ba ni Jiang Lingyun na isang bote ng gatas lang, okay na ako? Panaginip mo yan. Jiang Lingyun, kung hindi mo iiwan si Quewelin ngayon, ibubunyag ko ang totoong pagkatao mo sa lahat. Basura ka. Ayaw ko yan. Magdadrive papuntang paaralan. Si Yang Shao. Walang Jiang Shao. Ang pamilya Jiang. Ako lang ang dalagang anak. Gets mo? Ayos. Na-realize Montag rin es vakas, miss. Na-realize ko na. Basura. Dapat talaga siya sa basurahan. Yang Sinyao, bakit ang hirap mo kausap? Sobra ka na.
Narinig mo na ba? Bumalik si Sheng Xingyu. Nanalo siya ng championship sa International Informatics Competition. Talagang matalino siya. Sana katulad ko siya. Shen Xingyi. Bumalik na siya, hahanapin ko siya. Gusto ko siyang makita. Shen Xingyi. Noong nakaraang buhay, gusto ako ni Shen Xingyi. Pero dahil kay Jiangling yun. Lagi ko siyang tinatanggihan kahit ininsulto ko siya sa harap ng iba. Pero hindi siya nagalit. 21 taong gulang na Shen Xingyi. Tagal nating hindi nagkita. Mukhang masaya ka ngayon ah. Talaga ba? Siguro dahil sobrang miss na kita. Ano? Wala. Shen Xingyi, congrats ha. First place ka sa international competition. Alam ko dati, third place lang ang best natin. Ang galing mo talaga. Kaya mo rin yan. Matalino ka. Konti na lang effort, kaya mo na yan. Siyempre. Tutulungan kita. Noong nakaraan, bobo ako, tinawanan lang ako ng lahat. Araw-araw sinasabihan akong tanga. Si Shen Xingyi lang ang naniniwala sa akin. Siya ang nag-encourage sa akin. Sige, magsisikap talaga ako. Yang Xinyao. Zenozia? Ipapakilala ko sa'yo. Ito si Shen Xingyi. Pinakamagaling na estudyante sa kasaysayan ng King University. Ziyan nga pala si Sheng Xingyu. Okay lang, Jiangling yun. Normal lang na hindi mo kilala si Shen Xingyi. Siyempre, kasi siya ay top student ng rocket class. Abala sa pagpanalo ng international competitions. At hindi kayo magka-level. Wala akong pakialam kung sino siya. Yang Xinyao. Pinilit mo akong makipaghiwalay kay Kuyulin. Tapos ikaw, may ibang lalaki na? Hindi ka nahihiya sa akin? Anong kinalaman mo kung may iba ako? At saka, ang galing-galing ni Shen Xingyi. Hindi ba dapat ako ang kasama niya? Yang Xinyao, ang imature Montag naman. Kung kasama mo siya, para lang ba akong gilitin? Gilitin ka. Huwag kang feeling importante, okay? Ikaw lang ang number 1 sa klase natin, pero siya, international champion. Nakakatawa talaga. Sige, huwag mo na siyang pansinin, malapit na ang klase. Magmadali tayong umakyat para sa klase. Sige, sundin kita. Mas mabuti pang pag-isipan mo. Kung paano mo sasabihin kay Kuyuelin na makikipaghiwalay ka. Anong gagawin ko? Kailangan ko bang talagang makipaghiwalay kay Yuelin sa harap ng lahat? Ngayon ko lang naramdaman na ang sarap pala kapag kasama si Shen Xingyi. Bakit ba ako nag-isip ng ganito noong nakaraan? Shen Xingyi. Kailangan ko nang pumasok sa klase. Ikaw. Kailan ka ba libre? Pwede mo ba akong tulungan sa pag-aaral? Bakit tahimik si Shen Xingyi? Baka iniisip niyang masyado akong forward. Basta gusto mong makita ako. Lagi akong libre. Talaga? Sige, usapan na to. Pasok muna ako sa klase. CJ. Yang Xinyao, mag-usap tayo. Mga kaibigan, makinig kayo. May announcement si Jiang Shao. Sige, Jiang Shao. Simulan mo na ang performance mo. Yang Xinyao.
Ginagawa mo talaga akong ganito, ha? Kailan ba kita ginipit? Binigyan kita ng 2 pagpipilian, nasa iyo ang desisyon. Yang Sinyaw, kailan ka matatapos? Hindi pa ba sapat ang aral kahapon? Baka naman hindi sapat ang parusa ni Linyon sa iyo. Noong nakaraang buhay, si Quewelin ang laging nag-udyo. Si Jiang Linyon ang humiya sa akin. Kahit ang pagkamatay ko, siya rin ang may pakana. Siyempre, para sa iyong maliit na kaibigan. Gamitin ang huling halaga mo. Jiang Linyon, hindi ba kayo dalawa ang nag-aangkin ng tunay na pag-ibig? Ngayon, pababayaan ko kayong mag-away. Jiang Linyon, may limitasyon ang pasensya ko. Pagkatapos ng 5 bilang, pananagutan mo ang mga kahihinatnan. 5, Linyon, hindi mo na ito matitiis. Nasa ibabaw mo na siya. 4, Yang Shao. 2, Ayokong zaktan si Yuelin. 2, Pero kung hindi ko siya sasaktan, ako ang magiging talo. Quewelin. Tayo'y maghiwalay na. Congratulations. Maligayang paghihiwalay. Naziahan ka na ba? Hindi rin masyado. Hindi ko inakala na para lang sa iyong katayuan ay hihiwalayan mo si Quewelin. Jiang Shao, bakit hindi mo subukan? Ginawa ko na ang lahat ng sinabi mo. Hindi ka rin dapat makipag-isa kay Shensing. Kung hindi, hindi na kita kakausapin. Yuelin, Linyon, bakit emaw ako hihiwalayin? Hindi mo na ba ako gusto? hindi, paano ko naman hindi magugustuhan? Ang mga sinabi ko kanina ay dahil kay Jiang Sinyaw. Pinilit niya ako. Pinilit ka? Si Yang Sinyaw ay alilalang sa inyo. Ano ang kaya niyang pilitin sa iyo? Hindi mo ba siya pwedeng tanggalin? Si Jiang Qingyao at ang kanyang ina. Sa bahay namin, mas may respeto. Kahit gaano pa karangya ang nanay niya, alilalang ninyo siya. Kung ano ang utos niya, sundin mo. Sino ba talaga ang tunay na amo? Sabihin ko na sa'yo ang totoo. Toto lang. Ginawa ko ito para protektahan ka. May sakit sa pag-isip si Jiang Qingyao. Sabi niya, kung hindi ako makikipaghiwalay sa'yo, sasaktan ka niya. Ano? Natakot lang ako na baka masaktan ka, kaya ako pumayag. Bukas birthday Montag di IBA? Anong gusto mong regalo? Kahit ano, ibibigay ko sa'yo. Paana rin itong kompensasyon sa'yo. Kahit ano ang hilingin ko. Kahit ano. Pwede bang sa bahay mo gawin ang birthday party ko? Walang kwenta ang birthday sa bahay. Mas maganda kung ientahan ko ng restaurant, yung pinakamaganda. Pero gusto ko talagang makita ang bahay mo. Pinakazikat yun eh. Jiangwan no isa, hindi basta-basta makakapasok ang ordinaryong tao. Lingyun, 20th birthday Ko Ito. Pagbigyan mo na ako. Kung hindi ako papayag, siguradong hindi mapapakalma si Yuelin. Pero si Jiang Qingyao, bahala na. Lagyan na lang natin ng gamot para matuto siya. Sige, bukas pupunta ka sa bahay. Tapos, isama mo yung mga kaibigan mo. Lingyun, ang bait mo talaga sa akin. Mukhang hindi nagsinungaling si Lingyun. Totoo pa lang siya ang panganay na anak ng pamilya Jiang. Miss, anong gusto mong ulamin bukas? May lakad ako bukas, gabi na ako uwi. Kaya day off ninyo bukas. Salamat, Miss.
swerte KO. Wale es ay yang sinyaw bukas. Kaya kailangan ka ulang na may pauwi agad si Gwilyn at mga kaibigan niya. Hindi malaman ang totoo. Ate, bukas, maghanda ka ng pagkain. Magsi-celebrate kami ng birthday ng girlfriend ko. Siege. Oy. Gwilyn. Nandiyan na kayo? Sige, pupuntahan ko na kayo. Chenshu, bilisan mo, may kausap ako. Oo. Hindi ba ito ang kotse ni Jiang Shao? Ano ba ang pinag-ingay mo? Tiyak na pinapunta ni Lingyun ang kanyang mayordomo para mamili at tayo'y salubungin ng maayos. Talagang inaalagaan ka ni Yulin Jiang Shao. Pero nakakasagabal lang si Jiang Xinyao. Huwag kang mag-alala, pagkatapos ng lahat, gagantihan ko siya. Gwilyn. Gwilyn, halika na, handa na ang lahat. Nasaan si Yang Shao? Ito. Lahat. Naku Yang Shao, ang ganda NG bahay Montag. Para talagang palasyo. Talagang karapat-dapat na maging top family sa ating lungsod. Ang yaman talaga ni Yang Shao. At ang bait pa kay Yulin. Naiinggit talaga kami sa inyo. Dapat lang naalagaan ko si Gwilyn. Dahil nandito na kayo, enjoyin ninyo ang inyong sarili. Sinyaw. Maligayang kaarawan. Shenxingi, salamat sa pagdiriwang ng kaarawan ko. Hindi ako ang dapat magpasalamat. Salamat sa pagkakataong makasama ka sa iyong kaarawan. Noong nakaraan, palaging gustong ipagdiwang ni Xingi ang kaarawan ko. Pero lagi ko siyang tinatanggihan. Dahil kailangan kong tulungan si Jiang Lingyun sa paghahanda ng birthday party ni Gwilyn. Kahit kaarawan ko rin, ako ang gumagastos at nagpapagod para sa iba. At sa huli, wala man lang maligayang kaarawan na natanggap. Shenxingi, dahil kaarawan ko ngayon, samahan mo ako ng buong araw. Okay ba? Susunod ako sa'yo. Ikaw ang birthday celebrant ngayon, ikaw ang hari. Sinyaw, maligayang kaarawan. Maghiling ka. Tapos na. Kaya, Ang saya-saya namin sa bahay ni Jiang Shao ngayon. At ang daming masasarap na pagkain. Yulin, dahil sa'yo kami nakinabang. Salamat, Lingyun. Yang Shao. Parang may kulang sa handaan Birthday party ni Yulin ngayon.
Kung party, dapat may alak. Narinig ko na maraming magandang alak ang pamilya ni Jiang Shao. Ilabas mo ang ilang bote para makita namin. Para makita rin namin. Alak. Noong nakaraan, inayos ang wine cellar namin. Naikuha na ang lahat ng alak, hindi pa ito makakabalik agad. Narinig ko na sa mga high-end na subdivision, may delivery service ng alak. Dapat meron din dito, di ba? Yang Shao, bakit hindi mo tawagan ang property manager? Magpadala ng ilang bote. Pero narinig ko na isang bote nito ay nakakahalaga ng 300 tandang bawas 400K. 300 bis 400K lang naman. Para kay Yang Shao. Parang baya lang yan. Pero, Lingyon. Isang bises lang ako magbi-birthday sa isang taon. Hindi mo ba ako pagbibigyan ng ilang daang libo? kung hindi ako papayag, magdududa si Yuelin. Nasa akin naman ang black card ni Yang Xinyao. Kahit mag-swipe ako, wala siyang magagawa sa akin. Sige. Sabihin mo sa manager na magpadala ng 4 na bote ng pinakamahaling champagne. Bilisan mo. Ang yaman Montag talaga, Yang Shao. Tara, umupo na tayo, darating na ang alak. Salamat sa paghatid mo sa akin. Baka naman, pumasok ka muna sa bahay. Pwede ba? Siyempre pwede. Ang ganda talaga dito. Yang Shao, dumating na ang champagne na in-order mo. Buksan natin. Tara, sabay-sabay tayong mag-shares para kay Yuelin. Happy birthday! Ano ginagawa niyo dito? Sino nagpabalik sa inyo dito? Lumabas kayo. Bahay Montag? Bahay ito ni Yang Shao. Nag-celebrate kami ng birthday ni Yuelin. Ikaw nakatulong, hindi ka man lang nag-alok ng tulong, nagmamaganda ka pa. Tama na, Yang Xinyao. Birthday lang naman ni Yuelin dito. Hindi naman pera mo ang ginastos. Huwag kang ganyan, ang damot mo. At bakit mo siya dinala dito? Hindi Montag pa alam na. Mahihirap lang sila? Anong karapatan mong sabihin na mahirap siya? At sa kabahay ko to, karapatan kong mag-imbita ng bisita. Pero kayo, ano ba kayo? May karapatan ba kayong kumain at uminom ng malakas sa bahay ko? Yang Xinyao, wala ka bang hiya? Ikaw na isang katulong, may karapatan ka bang sabihing bahay mo ito? At dinala mo pa ang iyong kasintahan dito para magkalat, napakabastos mo. Hinampas Montag ako? Ano naman kung hinampas kita? Gusto mong mamatay. Ikaw ang gustong mamatay. Wow! Ang pogi. Salamat ha. Walang anuman. Jiang Xinyao, ano ba ang ibig mong sabihin? Sa school pa lang, naglalandian na kayo, tapos hindi pa kayo tumigil. Ngayon, dinala mo pa siya sa bahay para maglandian. Tama ba? Jiang Ling yun. Payo ko sa iyo, isipin mo muna bago ka magsalita. Huwag mo akong pilitin na sampalin ka sa pinakamasayang sandali. Sige. Birthday ni Yuelin gayon, hindi ka o kayo pakawayan. Pero,
Kailangan mong humingi ng tapat na paumanhin sa kanya. Basta pinatavat ka ni Yuelin. Payag akong makisalo ka sa amin sa hapag. Dahil birthday ko ngayon, ipapakita ko sa iyo ang isang magandang palabas. Jayang Linyon, nag-imbita ka ng ganitong handaan. Tiyak na gusto mong gamitin ang black card na binigay ko sa iyo. Jayang Linyon, Jayang Linyon. Ang birthday party na ito, hindi mo ito malilimutan habang buhay. Jayang Xiao, ang bait mo talaga. Kapag humingi ako ng tawad, payag ka bang makisalo ako sa hapag? Talagang kapag galit na ako. Agad na nagbago ang ugali ni Jiang Xinyao. Pero kailangan mong humiling ng tapat na paumanhin kay Yuelin. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Jayang Xiao, grabe ang ginastos mo. Kung tama ang nakikita ko, yung mga champag sa hapag. Ay yung pinakamahusay na Krog Close du Mesnil, tama ba? Yang Sinyaw, hindi ko inakalang may alam ka rin pala. Hindi naman sayang ang panahon mo bilang katulong sa mayamang pamilya. Ang pagkilala ay hindi nangangahulugang nakatikim ka na. Yang Sinyaw, ito ay tap til champagne. Isang lagok lang ay libo-libo na. Ang gastos ng pamilya mo sa isang taon, hindi abot sa ganyan, di ba? Isang lagok ay libo-libo. E di isang bote ay daan-daang libo. Naku, hindi ko kayang inumin ang alak na ganito kamahal. Paano kung uminom ako at hindi ko kayang bayaran? Mahirap talaga ang mahirap. Ziyang Shao ang tayan gayon. Paano naman hindi kayang bayaran? Jiang Qinyao, mas mabuti pang humingi ka na ng tawad. Kung maaga kang humingi ng tawad, baka makadila ka pa ng ilang bises. Hindi, duwag ako. Hindi ko kayang uminom ng hindi bayad. Hindi ko kayang inumin. Ganito na lang, Jayang Xiao. Bayaran mo muna ang alak pagkatapos. Agad akong luluhod at hihingi ng tawad kay Yuelin. Jiang Xiao, anong paraan ng pagbabayad ang gagamitin mo? Ako. Lingyon, hindi mo naman ako pahihirapan, di ba? Palaging bukas palad si Jiang Qinyao sa akin. Kahit gamitin ko ang kanyang card sa harap niya. Tiyak na hindi siya magagalit. I swipe MO. Ito ay Black Diamond Card. Ang card na ito ay para lamang sa mga user na may assets na higit sa 5 bilyon. Kayo. Sandali lang, iswipe ko na ito para sa inyo. Nakita mo takbiya, Yang Sinyaw? Ang hawak ni Jiang Shao ay ang pinakaprestiyosong Black Diamond Card, isang maliit na 1.2 milyon. Para kay Yang Shao. Parang 12 piso lang. May sira ang ulo ni Jiang Sinyaw. Para mang asar pa kay Jiang Shao na hindi makakabayad. Yang Sinyaw, kapag lumuhod ka mamaya, siguraduhin malakas ang pagtama para maubos ang tubig sa utak mo. Jayang Linyon, totoo ang Black Diamond Card na ito. Pero sigurado ka bang gagana ito? Ano ang ibig sabihin ni Yang Xinyao? Hello, Bank Manager. I deactivate mo ang Black Diamond Card sa pangalan ko. Ngayon, agad. Kaagad. Seryoso si Yang Xinyao. Imposible. Paano niya magagawang maging ganito kasama sa akin? Nagbibiro lang siya. Iyak na gagana ang card ko. I swipe MO. Ziga, I swipe Montag. Bilisan mo, isang palaboy lang siya, huwag mo siyang pansinin. Ang card ay na-deaktivate. Naku, Jayang Xiao, bakit na-deactivate ang card mo? Ano ang nangyari? Paano nangyari ito? Talaga bang si Jiang Qinyao ang may kagagawan? Itinigil ang Black Diamond Card ni Jiang Shao. Hininto na ang card mo. Pakiusap gumamit ka ng ibang card. Na Jayang Xiao, magpalit ka na ng card. Huwag mong patagalin ang lahat. Halika rito. Lumayo ka sa kanya. Jiang Xinyao, ano ba ang ibig mong sabihin? Bakit Montag ako ginaganyan? Bakit Montag hininto ang card ka o? Nagbibiro ka na naman, Jayang Xiao. Kanina ko pa hininto ang sarili kong card.
Ano ang kinalaman ng card mo sa akin? Yang Sinyaw, gusto mo ba akong patayin? 1,200,000? Gusto mo bang ibenta ko ang bato ko? Pwede. Pero baka hindi sapat ang isang bato. Kailangan dalawa para sapat. Ay hindi. Hindi rin sapat ang dalawa. Ibenta mo na rin ang atay at baga mo. Para sapat na. Sinyaw. Pakiusap, bayaran mo na ito para sa akin. Ako, lalayo na ako. Sa hinaharap lalayo na ako. Yuelin, malayo. Gusto mong bayaran ko ang bill mo? CJ. Basta sampalin mo ang bawat isa sa kanilang tatlo. At palayasin mo sila sa Jiang family. Ako ang magbabayad. Paano naman ito? Kung ayaw mong manampal, edi mag-ambag-ambag kayong apat. 1,200,000. Kayong apat, tig 30,000 bawat isa. Alak lang naman yan eh. Bakit kami ang mag-ambag? Yang Shao, hindi ba't ikaw ang nag-anyaya sa amin para kumain? Walang kinalaman sa amin ang bayad sa alak. Nga Jiang Shao, 1,200,000. Hindi naman yan malaki para sa'yo. Bakit mo hahayaang kontrolin ka ni Jiang Sinyaw? Bayaran mo na. Ano ang ingay Montag? Paumann hin. Umalis ka. Lahat kayo, umalis kayo. Ang galing. Talagang ang galing. Pirmahan. Ikaf pala ZMS, Jiang, may-ari. O manhin sa aking pag-uulang. Tama na yan, Sinye. Tapos na ang palabas. Tara, magkape tayo. Tumigil ka. Yang Sinyaw, hindi ka naman ganyan dati. Bakit bigla kang nagbago? Dahil ba sa kanya? Jiang Ling yun, wala kang pakialam. Mas mabuti pang isipin mo kung paano mo babayaran ang utang mo sa akin. Kusang loob mo namang ibinigay yon sa akin. CJ, ang 1.2 milyon para na lang akong nagbigay sa pulubi. Eh yung isa pa, ang second saan na yun ay nagkakahalaga ng 180 pubi. Paborito yun ng nanay ko. Magbayad ka ng 180 pubi. O kaya, ikaw mismo ang kausapin mo ang nanay ko. Binibini, Lingyun, nagkamali lang siya sandali. Huwag po kayong magalit. Pagalitan ko siya mamaya. Ate, huwag ka nang makipagtalo sa kanya. 180K lang yan, ako na ang magbabayad. Sa susunod na buwan, kapag nakuha na ang sahod ng ate ko, babayaran kita. Sahod ng ate mo. Noon, binigyan ko ang ate mo ng 180 pubi sa loob ng 10 buwan. Dahil naawa ako sa inyong dalawa. Ngayong buwan, bumababa ang sahod ng ate mo sa 8. Binibini, hindi pwedeng ganyan. Huwag po kayong padalos-dalos. Pakiusapan mo ng maayos. Huwag mong galawin ang sahod ng ate ko. Ako na ang magbabayad nito. Ikaw ang magbabayad? Paano mo babayaran? Sa lunes na ang final exam. Tuturuan kita ng maayos. Pantay na, yon SA 180K, okay? Jiang Ling yun, sa kakayahan mo. Tuturuan mo ako. Karapat-dapat ka ba? Yang Sinyaw, ni hindi ka nga nakakapasa sa mga exams, hindi kita inaayawan. Huwag mong sabihing hindi kita pinaalalahanan. Napaka-importante ng final exam na ito. Kapag bagsak ka, huwag kang umiyak at humingi ng tulong sa akin para sa remedial. Lingyun. Tara na, Sinye. Huwag mo siyang pansinin.
Lingyon. Baka kung napasaya Montag lang si Yang Sinyaw, makakakuha tayo ng malaking pera. Ngayong nagalit siya, wala na tayong makukuha. Ate, ang cute and Yang Sinyaw. Alam ko talaga siya. Bibilang ako ng 5, siguradong lalabas siya para humingi ng tawad sa akin. 5. 4. Dalawa. Sumama na naman si Yang Sinyaw kay Sheng Xinggu. Gusto lang talaga ni Jiang Qingyao makipaglaro sa akin. Nagpapakipot lang. Ginagamit niya si Shen Xingye para lang mainis ako. Hindi ako magpapaloko sa kanya. Yang Sinyaw. Kapag lumabas na ang resulta ng finals, hihintayin kong umiyak ka at humingi ng tulong sa akin. Yun nga, Ano? yung sinabi ni Jiang Ling yun kanina. Huwag mong isipin. Anong sinabi? Yung tungkol sa pagiging mahirap ng pamilya mo. Hindi ko pinapansin yun, huwag kang mag-alala. Pag uwi ko, aayusin ko siya. Gagawin mo para sa akin. Pagalitan si Jiang Ling yun? Siyempre. Hindi mo ba ako nakikita na masyadong masungit? Hindi. Kahit anong gawin mo, cute ka pa rin. Ang sarap pala ng pakiramdam na may nagmamahal sa iyo. Bakit kaya bulag ako sa nakaraan? Late na, umuwi ka na at magpahinga. Bukas na lang kita babalikan. Sige, paalam. Bye. Labas ka na. Young Master. Lumabas na ang resulta ng math test at tulad ng inaasahan. Nangguguna ulit si Yang Xiao. Nakakuha pa ng 74. Ang galing talaga ni Jiang Xiao, sabi ng teacher. Ang test paper na ito ay galing sa International Math Olympiad. Si Jiang Xiao nakakuha ng 74. Pangalawa si Yuelin, 82. Huling puwesto ulit si Yang Sinyaw. 43 lang ang nakuha. Hindi ba siya ang pinakamababa sa klase? Si Jiang Qingyao na laging huli. Ang kapal ng mukha, ganyang grades, nakakapagtaka pa rin siya sa pingda. Sinadya talaga ni Jiang Qingyao. Nagpapabigat sa klase natin sa grades. Hindi pa alam ng lahat, kahapon lang. Sabi ni Yang Sinyaw, hindi na niya kailangan ng tulong ko. Hindi mo kailangan ng tulong. Yang Sinyaw, Siege, ikaf na. Makakaskor ka ba ng 10? Yang Sinyaw, hindi Montag PA alam. Kung bagsak ka ulit sa final exam na ito, matatanggal ka na. Mukhang sa loob ng 3 araw, magpapaalam na tayo. Pumasa. Mahirap ba? Para sa amin, hindi, pero para sa iyo, ibang usapan. CJ, tamang-tama, andito lahat, mag-a-announce ako. Sa final exam bukas, lalampasan ko kayong lahat. At magiging top. Jiang Qingyao, tama ba ang narinig ko? Lalampasan mo lahat? Anong kalokohan yan? Tama ang narinig mo. Sa final exam, lalampasan ko ang buong klase. Kasama ka, magiging top. Yang Sinyaw, Yang score mong 4 na po. Gusto mong lampasan si Jiang Xiao at maging top. Nanaginip ka ba? Oo, Yang Sinyaw. Sa grades mo, hindi ka dapat nakapasok sa kingda. Dahil lang kay Yang Xiao. At ngayon, nagmamalaki ka pa. Kung makakapasa ka ng top, kakain ako ng tae ng patiwarik. CJ, tandaan mo yan. Kakainin mo talaga yung tae. Ikaw naman, bakit tahimik? Takot.
Tako? Ayoko lang masaktan KPA. Okay lang, bigyan kita ng chance ngayon. Ikaf. Pusta tayo, ano? Kung lalampasan mo ako. Hindi mo na kailangang bayaran yung 180 puvi. Siege, sinabi Montag, Janha. Pustahan tayo. Pero kung matalo ka, kailangan mong lumuhod sa harap ng klase at humingi ng tawad sa akin. Jiang Kinyaw, nawawala ka na sa sarili mo. Madali lang para sa akin na lampasan siya. Sage, usapan na to, isang salita. Hindi ako makapaniwala, ikaw na nakakuha lang ng 43 puntos. Gusto mong lampasan ang nakakuha ng 74 na puntos. Talagang walang muwang ka, ano? Kung gusto mo, pwede kitang tulungan na mag-review. Ikaw, karapat-dapat ka ba? Ikaf. Jiang Ling yun. Talo ka na. Pati ikaw. Maghintay ka ng kabiguan. Isa siyang bobo, saan ba niya nakuha ang kumpiyansa? Oo nga pala Yang Shao, ito si Yang Sinyaw. Ano ba talaga ang katayuan niya? Bakit niya napahinto ang iyong Black Diamond card at nagbayad pa ng tsampag? SA Toto lang. Si Jiang Kinyaw ay isang anak sa labas. Ang tatay niya at ako, magkakasosyo kami sa negosyo. Dahil na lang sa tatay niya. Kaya ko siya tinitiis. Ah, ganon pala. Ang hirap naman ng pinagdaanan mo, Jiang Shao. Pasensya na Yuelin. Si Jiang Kinyaw ay baliw. Ang ginawa ko kahapon ay para hindi kanya masaktan. Naiintindihan kita, Lingyon. Huwag kang mag-alala. Kapag lumabas na ang resulta ng exam, gagawin ko siyang kahiya-hiya. Bibigyan kita ng katarungan. Tara na. Baka nagkakagusto ang top student kay Jiang Sinyaw. Kaya pala si Yang Sinyaw. Biglang ayaf na kay Yang Shao. Mas uwapo si Top Student Kaiser Kayang Shao, kung ako. Gusto ka o rin SI Top Student. Malandi. Narinig ko, nagpustahan kayo ni Jiang Ling yun. Sa exam, dapat mong lampasan siya. May tiwala ka ba sa akin? Siyempre, kung nasabi mo may kakayahan ka. Pero, hindi ba dati? Sobrang gusto mo si Jiang Ling yun? Nag-away ba kayo? Mahalaga ba sa iyo ang sagot na ito? Siyempre mahalaga ako. Xinyaw. Para sa'yo. Xiaoying, ano to? Iniran ka ulahat do para SAO. Jingnan Montag, may functional analysis, mathematical analysis, at mathematical models. Dapat ngayong gabi. Sikapin mong araling mabuti ang lahat ng ito. Para may laban ka bukas. Salamat ha. Yang Sinyaw. Huwag mo nang sayangin ang oras mo. Kaysa mag-cram, mas mabuting. Makiusap ka na lang kay Lingyon na palampasin ka. Kung hindi, sobrang kahihiyan ang abot mo. Ganoon ka talaga nagtitiwala kay Jiang Ling yun? Pero sayang, sa huli, siya ang mapapahiya. Tara na. Day. Kapag lumabas na ang resulta, tingnan natin kung makakatawa ka pa. Alice. Tara. Xinyaw, saan ka pupunta? Mag-review.
Paano ko naman papahalagahan ang effort mo para sa akin? Sige, uwi na muna ako. See you tomorrow. Sasama ako sa'yo. Champion tutor. Labor. Noong nakaraan, bagsak talaga ako. Pero kumuha si mama ng top-notch na tutor para sa akin. Na nadiskubre ang math skills ko. Kaya hindi lang ako nakapagtapos. Kinuha pa ako ng National Math Center. Kaso, bago ako makapag-report, dinukot ako ni Jiang Ling yun papuntang ospital. At pinahirapan hanggang mamatay. Buti na lang. Hindi ko nakalimutan ang lahat ng natutunan. Balik-aral lang. At konting tulong kay Shen Xingyi. Kaya to, maghintay ka. Mamamatay ka. Ma'am, ipapasa ko na ang papel. Ang bilis. Pero okay lang. May mga sadyang maling sagot ako sa huli. Hindi kita pahihiyain ng sobra. Siguradong perfect score ako sa exam na to. Jiang Ling yun. Sana ganito ka pa rin kasaya kapag nagbayad ka na. Yang Xinyao, SA Kokote Mong yan? Gusto mo ka ng 100%? Hintayin mo maging 1,000% ang perfect score. Sa oras na yon, Yang Xinyao. Binabalaan kita. Kung hindi ka pumasa sa exam na ito, matatanggal ka. Ma'am, tapos ko na talaga. Nakatapos ka nga talaga. Tama ang mga unang sagot mo. Pati itong problemang ito ay nasagot mo. Ma'am, pwede na ba akong magpasa ng papel? imposible. Si Jiang Xinyao ay isang mahinang estudyante. Paano siya nakasagot ng tama ng ganito karami? May daya siguro. Siguradong may daya. Tahimik. Mamaya ko i-check ang papel kung may daya. Malalaman natin sa hapon. Bakit ka nandito? Kung walang problema, siguradong perfect score. Perfect score. Hindi ka naniniwala sa akin. Naniniwala ako, syempre. Kahapon ko pa napansin na ang galing mo sa math. At
Lahat ng sinasabi mo, pinaniniwalaan ko. Kung ganun ang tiwala mo sa akin. Tara, libre kita ng milk tea. Ang confident ni Yang Xinyao. Baka talagang perfect score siya? Ngayon, ibabalita ko ang resulta ng math exam. Ma'am, direktahin mo na lang. Ang score ni na Yang Shao at Jiang Xinyo. Si Jiang Lingyun ay nakakuha ng 76. Ang galing ni Yang Shao. Ang ganda ng score. 1 punto na lang, pasok na siya sa rocket class. Ma'am, ilan naman ang score ni Yang Xinyo? Nga, ilan? Ilan ba? Ang score ni Yang Xinyao ay talagang nakakagulat. Siguro sobrang baba, kaya nagulat ang ma'am. Hindi, ang score ni Yang Xinyao ay napakaganda. Perfect score siya. Ma'am, baka nagkamali ka ng checking. Si Jiang Xinyo na mahina. Laging bagsak, paano siya naka-perfect score ngayon? Tutu. Hindi rin ako makapaniwala. Pero tama lahat ng ginawa niya. At sa huling tanong, nagbigay pa siya ng 3 solusyon. Xinyo, ang galing mo talaga. Madali lang yon. Yung tanong na yun. Zulat ka ulang yung zago. Ma'am, Si Jiang Xinyo nakakuha ng perfect score. masaya rin ako, pero Noong nakaraang buwan, 4 na pulang score niya sa weekly test. ngayon perfect score na. Hindi ba't sobrang kakaiba yon, ma'am? Hindi ba? Nakakapagtaka yun? Simula nang pumasok si Jiang Xinyo. Hindi pa siya nakapasa, muntik na siyang matanggal. Ngayon biglang perfect score. Nagdaya siya, nagdaya talaga siya, nagdaya siya. Ma'am, naniniwala ba kayo na perfect score ay Yang Xinyao? Ma'am, kayo mismo hindi naniniwala, kaya nag-apply ako para kanselahin ang exam score ni Yang Xinyao. Kanselahin lang? Masyadong mabait yon. Dapat tanggalin siya, tanggalin, tanggalin. Sinasabi niya nagdaya ako. May ebidensya ba kayo? Kailangan pa ba ng ebidensya? Yang Xinyao, sabi mo hindi ka nagdaya, naniniwala ba kayo? Hindi ako naniniwala. Naniniwala ako sa kanya. Hindi ba to yung lalaking mukhang artista dati? Bakit nandito siya? Anong mukhang artista? Siya yung Shengxingu Mule SA Rocket Class. Ma'am, Siya pala si Shen Xingye, ang gwapo. At Genius Pa. Hindi kayang pantayan ni Jiang Lingyun. Yung ito. Paano siya nagkakasama ni Jiang Qinyao? Sabi mo, naniniwala ka kay Yang Xinyao. hindi lang ako naniniwala sa kanya. Pwede ko pang ipangako ang reputasyon ko na hindi nagdaya si Jiang Xinyo. Ganito na lang, Yang Xinyao, subukan mo uli sa harap ng lahat para patunayan ang sarili mo. Handa ka ba? Siyempre naman. Ito ay exam ng rocket class. Mas mahirap ng 3 antas kaysa sa klase natin. Mas mataas ng 3 antas. Basta makapasa ka, maniniwala ako na hindi ka nandaya. Ang exam na ito, makukuha ko pa rin ang perfect score. Ang yabang mo naman. Pekingan and Yoda 2, Exam and Gay Rocket Class. Ni hindi nga namin maintindihan ang mga tanong. Perfect score pa ang gusto. Sa tingin ko 0 ang makukuha niya. Wala talaga. Pagdating ng panahon, si Shen Xingyi ay mapapahiya rin kasama niya. Hindi ko alam kung tutulungan pa siya. Ni Shengxingu nun.
Prinzipal. Ipasa ang papel. Ang hirap ng exam na to. Nakakuha ka ng 100%. Yang Sinyao, tunay ikang henyo. Totoong nakakuha ng perfect score si Jiang Xinyo. Talagang hindi siya nandaya. Talagang nalampasan niya si Jiang Shao. Guro Liu, ang swerte Montag naman. S.A. Klase Ninyo. Magaling na ang gazi yang linglingyon. Ngayon may henyo pang si Yang Xinyo. Yang Xinyo, napakagaling mo. Bakit hindi ka sumama sa rocket class namin? Rocket class. Doon lang pumapasok ang mga henyo sa math. 11 tao sa buong bansa ang may slot. Diretso palang makakapasok si Jiang Xinyo. Guro Chen, hindi maganda yon sa harap ko. Kinukuha mo ang estudyante namin. Si Jiang Xinyo ngayon ay kayamanan ng klase namin. Yang Xinyo, sa hinaharap, basta't hindi mo inaabala ang iba, kahit saang klase ka makinig. Salamat po, Principal. Walang anuman, pa sa isang henyo katulad mo. Nararapat lang ang espesyal na trato. Mga estudyante, tapos na ang klase. Xinyo, ang galing mo talaga. Sa susunod, ikaw na ang asahan ko. Walang problema. Pero, una, panoorin mo muna ang isang magandang palabas. Jiang Ling yun. Ngayon, oras na para tuparin ang ating pustahan. Imposible, walang makakakuha ng perpektong marka sa isang pagsusulit na ganito kahirap. Walang bagay na talagang imposible. Jiang Ling yun tulad ng iyong pagkakakilanlan. Impossible rin. Naitago ito ng matagal. Xinyo, hindi ba't si Jiang Ling yun ay isang mayamang anak? Ano pa ang kanyang pagkakakilanlan? Siya ay... Sa totoo lang, Yang Xinyo. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Kung hindi, huwag mong sisihin ako kung magalit ako. sige, hindi ako magsasalita. Bayaran mo. 20,000. Kahapon, sinabi mo 18,000 lang. At ang 2,000 ay para sa pagtahimik mo. Ikaw, Ano ang ako ko? Hindi kaya hindi mabayaran ni Ijayang? Kung ganito, Jiang Ling yun. Lumuhod ka sa harap ng buong klase at humingi ng tawad sa akin. Ang 20,000 hindi ko nakukunin. Jiang, bayaran mo na ang 20,000 at ihagis mo sa mukha ni Jiang Xinyo. Ang yabang ng itsura, wala namang espesyal, tama? Walang espesyal, edi tawagin mo na ang iyong ninuno para magbayad. Ang dakilang Jiang, hindi kaya wala man lang 20,000? Jiang Ling yun. Lumuhod o magbayad, pumili ka. Ikaw ang bahala. Yang Xinyo. Huwag mong abusuhin ang sitwasyon. Paano kita inaapi? Ako ay makatarungan at legal na binabawi ang aking pagkawala. Kung hindi ka magbabayad, wala akong magagawa kundi tumawag ng pulis at kung tatawag ako ng pulis. Ang iyong pagkakakilanlan ay hindi na maitatago. Jiang Ling yun. Limitado ang aking pasensya, lumang pamamaraan, bilang ko ng 5 kung hindi ka luluhod. Huwag mong sisihin ako kung wala akong awa. 5, Kung luluhod ako, 4, paano pa ako makakataas ng ulo sa hinaharap? 3. Pero kung hindi ako luluhod, Lingyun, huwag kang magpigil. Jiang Xinyo, kung talagang magre-report sa pulis, edi wala na akong patutunguhan. Ang galing mo talagang. Masunurin na aso. Lingyun bumangon kana. Yang Xinyo sobra kana.
Linyon panganay pa rin siya ng pamilya Jiang. Paano mo siya mapapahiya ng ganito? Kuiwalin, nasiraan ka na ba ng ulo? Pag sinabi kong hiwalayan ka niya, hiwalayan ka niya. Pag sinabi kong sampalin ka niya, pag sinabi kong lumuhod siya sa harap ng lahat. Kahit ayaw niya, luluhod siya sa akin. Ganito lang. Naniniwala ka pa rin kay Jiang Linyon. Napanganay siya ng pamilya Jiang. Kuiwalin, gising na. Hindi pwede. Linyon rikit lang siya. Linyon bumangon ka na. Sabihin mo sa lahat ang totoo para hindi na siya makapagsalita ng kung ano-ano. Mukhang ako pa rin ang pinaniniwalaan nila. Sige. Kung ganito na, sasabihin ko na rin ang totoo. Sa totoo lang, si Jiang Qingyao may sakit sa pag-isip. Sakit sa pag-isip. Nasa episode siya ngayon, pag na-trigger, nagwawala siya. Pwedeng pumatay pa. Kaya. Aya ko siya tinis. Pero, lalo pa siyang nagsasalita ng masama. Ganito pala. Kaya pala si Jiang Qingyao ganyan magsalita. Nag-isip pa siyang mayaman siya, tama. Si Linyon dahil sa kanya. Itinago ang sakit niya, tapos ginantihan pa siya ng masama. Kayo ang may sakit. Naniniwala kayo sa ganyang kasinungalingan. Hindi kayo naniniwala kay Yang Shao. Naniniwala kayo sa babaeng baliw na ito. Huwag na kayong makipag-usap sa kanya. Dalhin na natin siya sa mental hospital. Dalhin sa mental hospital. Ikaw ang baliw, ikaw ang dapat dalhin sa mental hospital. Yang Qingyao, huwag mo akong sisihin. Ikaw ang may gusto nito. Mukhang hindi kayo matitinag hanggat hindi nakikita ang kabaong. CJ, papatayin ko kayo ng mabilis. Hoy, pumunta ka agad sa paaralan. Ngayon na. Kanino ka tumatawag? Si Jiang Wanzhao, ang presidente ng Jiang Group. Ano nang nangyari? Hindi ba sinabi mo na ikaw ang panganay na anak ng pamilya Jiang? Tinawag ko ang nanay mo para suportahan ka. Bakit ang sama ng mukha ni Jiang Shao? Ano? Ayaw mo bang makita ang nanay mo? Sino ang niluluko mo, Tag? Pwede mo bang tawagin si Presidente Jiang? Zenobi Asia? Siya ang presidente ng Jiang Group at isa sa mga trustee ng King University. Tumawag ka sa kanya? Karapat dapat KBA? At nasa abroad ang nanay ko. Baka naman 1086 ang tinawagan mo. Okay lang. Hintayin niyo lang, darating na siya. Sino ang mag-i-NTS ayo, Yang Shao? Huwag na mag-aksaya ng salita sa ganitong asong ulol. Dalhin na siya sa mental hospital. Sino ang may lakas ng loob na apihin ang anak ko? Presidente Jiang. Ang lakas ng loob mo. Isa ka lang sa mga aso na pinapakain ng pamilya Jiang. Ilang buwan lang akong wala sa bansa. Inapi mo na ang anak ko para bang wala akong pakialam. Dalhin niyo siya. Nanay. At itong tatlo.
Ipag-utos Montag. Itong tatlong ito, tanggalin agad sa lahat ng paaralan sa lungsod. Walang kumpanya ang dapat kumuha sa kanila, kung hindi, kalaban nila ang Jiang Group. Dalhin. Madam, Anak ko, ano pa ang gusto mong gawin para makaganti? Sinyaw, pasensya na. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Bigyan ka ng pagkakataon. Jiang Lingyun, binigyan mo ba ako ng pagkakataon? Kung palalayain kita ngayon, paano ko mababayaran ang mga paghihirap ko sa nakaraan? Nanay, gusto kong gawing miserable si Jiang Lingyun. Habang buhay, Huvak. Mga tao, basagin ang kanang kamay niya at itapon sa basurahan. Huvak, Sinyaw. Pasensya na, tulungan mo ako. Basta patawarin mo lang ako. Gagawin ko ang lahat. Basta makakain lang, gagawin ko ang lahat. panaginip lang. Sinyaw. Huvak. Binibini, alam ko na ang pagkakamali ko. Patawarin mo na ako. Anong malas na bagay, dalian nyo at alisin siya, Mrs. Binibini, Mrs. Yaw-yaw tandaan, sa susunod kung may ganyan ulit. Taong walang utang na loob, basagin ang tuhod at itapon. Huwag magpade. Alam ko. Ang galing ni nanay. Jiang Lingyun, kamusta ang pakiramdam ng mawala ng lahat? Manatili ka na lang sa basurahan. At ako, magsisimula na ng bagong buhay. May taong patuloy na magmamahal sa kabila ng luha. May taong walang utang na loob. Itinapon ako parang basahan. Maling panahon, maling tao, lahat ay tadhana. Kung may pagkakataon na magsimula ulit, Jiang Sinyaw, huwag mo nang pagsisihan ang anuman. Sinyaw, Shen Xingi, pasensya na, nahuli ako. wala. Ako ang maaga. Sobrang miss na kita. Ano ba? Wala. Parang iba ka na kaysa dati. Paano ako dati? Dati, sobrang cold mo sa akin. Hindi ka kailanman naging ganito kasaya sa akin. Gusto mo ba ako ngayon? Siyempre gusto. Sobrang gusto. Shen Xingi. Magiging tayo na kaya. Pasensya na. Sinyaw, hindi kita kayang tanggapin. Paumanhin, hindi ko kayang tanggapin. Sinyaw, huwag kang umiyak. Gusto kita, talagang gusto kita. Dahil sa tingin ko, ang dapat magpahayag ng nararamdaman ay dapat ako. Sinyaw, naalala mo ba ang unang pagkikita natin? Unang beses. Oy. Nahuli rin kita. Tatakbo ka PABA?
Tumawag na ako ng pulis. Kung ayaw ninyong mahuli, umalis na kayo. Classmate, okay ka lang? Huwag kang mag-alala, pinaalis ko na sila. Tumayo ka na. Ikaw. Hindi tumawag ng pulis? Siyempre hindi, kaya umalis na tayo. Kaya, noong unang pagkikita natin, Nagustuhan na kita. Kaya, ipaubaya mo sa akin ang pagpapahayag. Pwede ba? CJ, ipaubaya ko sa iyo. Jiang Sinyaw. Gusto mo bang maging girlfriend ko? Gusto ko. Kaya naging kami ni Shensing eh. Unang beses kong nalaman na ganito pala kasaya ang magmahalan. At masaya. Shensing ipagdiwang natin. Ang ika-100 araw nating magkasama. Ipagdiwang natin, Tagay. Yaw-yaw. Huwag ka nang uminom, lasing ka na. Sino nagsabing hindi ako pwedeng uminom? Kaya ko pa. Shensing, tumayo ka at sumabay ka sa akin. Huwag ka nang uminom. Shensing, ang ganda mo. Bakit ang dami mong ininom? Ako. Pakiusap, tulungan mo akong ihatid siya sa taas. Maghanda ko ng pang-alis ng lasing. Okay. Dahan-dahan. Batang babay. Hoy, nanay, hindi na ako uwi ngayon. Ngayong gabi, matutulog ako sa bahay ni Xiaoying. Paalam. Sinabi ko na sa nanay ko. Gusto kong matulog kasama mo. Tita, pakinggan niyo ako. Ikaw si Sheng Xinggu, di IBA? Kilala ninyo ako, tita. Ang galing Montag, binata. Ang ganda ng mukha mo. Ang pogi ng katawan mo. Tita. Huwag niyo akong titigan ng ganyan. Ziga na. Huwag kang kabahan. Sa totoo lang, matagal na kitang kilala ng nanay mo. Ilang buwan na ang nakalipas. Gusto ko pang ipakasal kayo ni Yaw Yaw. Pakakasal.
Kaya pala pinipilit ako ng nanay ko na makisama kay Sinyaw. Natatakot pa ako, baka hindi kayo magkagustuhan. Pero nagkagustuhan na pala kayo at nagawa na rin ang Hindi. Wala kaming ginawa. Hindi nagkagustuhan kami pero wala kaming ginawa. Gets ka anak. Alam ka una. Huwag na kayong magpaliwanag. Sage, ituloy ninyo. Hindi na kita abalahin. Ituloy ninyo. Tita, Shensingi. Sabi ko kahapon, nagsinungaling ako sa harap ng nanay ko. At inanyayahan kitang matulog kasama. Naku. Siguradong galit na sa'yo ang nanay ko ngayon. hindi naman. Okay lang. Ako na ang bahala. Pupunta na ako ngayon para magpaliwanag sa nanay ko. Hindi yaw-yaw. Makinig ka muna. Nanay, ang aga mo namang gumising ngayon. Nagdadahilan ka pa sa nanay mo. Ano ba ang gusto mong sabihin? Nanay, tungkol kay Shensingi. Hindi ganoon ang nangyari. Ano ba ang itsura ko? Nanay, Okay, alam kong may gusto kayong dalawa sa isa't isa. At saka, itong si Shensingi. Gwapo at magaling, siya lang ang bagay sa'yo. kaya nga nanay, pumapayag ka na ba na magkasama kami ni Shensingi? Anak, syempre payag ako. Ang ganda ng manugang na to. Hindi mo makikita kahit saan. Nanay, ang bait mo naman. Sasabihin ko na agad tong balita. Kay Shensingi. Sinyaw. Jiangling yun. Bakit ka nandito? Sinyaw. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko ngayon. Pakiusap sa dating pagkakaibigan natin. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Susundin ko lahat ng sinasabi mo. Jiangling yun. Ang kapal talaga ng mukha mo. Ganyan ka na, nahihiya ka pa bang lumapit sa akin? Sasabihin ko sa'yo, umalis ka na. Kung hindi, huwag mong sisihin ang sarili mo. Yang Sinyaw. Kailangan mo bang gawin itong sobrang sama? Alam ko na ang pagkakamali ko. At hiwalay na rin kami ni Kuyulin. Hindi ba sapat yun? Jiangling yun. Ganyan ka na. Hindi ka pa hiniwalayan ni Quewelin. At paano mo naisip na? Ang basurang ayaw na kay Quewelin. Kukunin ko. Ano pa ba ang gusto mo sa akin? Ano ang gusto ko sa'yo? Siyempre, gusto kong mamatay ka. Gusto mong mamatay ako? Sige. Mamatay tayong magkasama. Tao. Siraan niyo siya, dalhin sa presinto. Shengsinggu. Yaw-yaw. Okay ka lang. Okay lang. Nasugatan ka. Okay lang ako. Dugo na, paano ka magiging okay? Kaunting sugat lang, lagyan ng gamot, ayos na yan, okay lang. Tara, uwi na tayo. Babandahan kita. Tara. Hindi mo ba sinabing walang sugat? Ang lalim pala ng sugat mo. Basta okay ka, okay na. Shensingi. Sinyaw, may nasabi ba akong mali? Wala kang mali. Ako ang mali. Mali ako dahil hindi ko naagapan. Nakilalanin si Jiangling yun. Na hindi kita naagapan makilala. Pasensya na Shensingi, pasensya na. Sa mga nakaraang taon, palagi kitang tinatanggihan at nasasaktan. Pasensya na. Sinyaw, Shensingi. Nakuha ko ulit ang pinakamataas na marka sa algorithm sa buong klase. yaw-yaw, ang level mo na ngayon sa algorithm. James ay kasing galing na ng mga senior engineer na may pitutan ng bawas taong experience. E di dahil magaling magturo ang henyo mong to. Nga pala, Singe. Mag-a-apply ako sa Ingho, ikaw.
Yinhu Group, di ba yun ang kumpanya ng pamilya ko? Hindi pa ako sigurado. Ako, uwi na ako agad. Yaw, baka kailangan kong pumunta muna sa Beijing ng ilang panahon. Pag nag-apply ka sa Yinhu, kaya mo yan. Pag natapos ko na ang mga gawain ko sa Beijing, pupuntahan kita. Sige, uwi na muna ako para maghanda ng resume. Kaya mo yan. Yaw. Pag natapos na to, sasabihin ko sa iyo ang lahat ng katotohanan. Talagang ang Yinghuo ang pinakamalaking buy group. Ang laki pala. Bulak KBA? Anong tingin-tingin ka pa diyan? Kunin mo nga ang papel at punasan mo ang sapatos ko. Tanga. Hoy, ikaw ang sumalpok sa akin tapos ako pa ang bulag. May sayad ka ba? Anong problema mo? Ngayon din, punasan mo ang sapatos ko at humingi ka ng tawad. Ako ang hihingi ng tawad sa'yo. Sasabihin ko sa'yo. Hindi mangyayari yan. Hinahamon Montag ako? Alam Montag PA kung sino ako? Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Punasan mo ang sapatos ko at humingi ng tawad. Wala akong pakialam kung sino ka. Sasabihin ko sa'yo ang mga taong katulad mo. Kahit pa ang presidente ng Firefly Group ang dumating. Hindi ako hihingi ng tawad sa iyo. Bagong intern ka. DIBA? Hintayin Montag lang. Baliw ka ba? Hoy, yaw. Pumunta ka na ba sa Firefly Group para mag-report? Paano mo nalaman? Ngayon lang ako pumunta sa Firefly para mag-report. Hula ko lang. Malapit na akong matapos dito sa ginagawa ko. Pagkatapos, pupuntahan kita. CJ, sasabihin ko sa'yo, ang mga empleyado ng Firefly ay talagang. Ngayon lang ako dumating, muntik na akong maapi. Sobrang sama ng ugali nila. Sige na, pagdating mo na lang natin pag-usapan. May gagawin pa ako. Ikaw rin magtrabaho ka na. Paalam. CJ, Anak ng mayaman. imbestigahan mo kung sino ang naglakas loob sa teritoryo ko. Naapihin ang babae ko. Pasok. Magandang araw po, manager. Ako po ang bagong intern. Ikaf pala. Naku, yung tao kanina, siya pala ang direktang superior ko. Ngayon, hindi ko alam kung paano niya ako pag-initan. Pwede ka nang umalis. Tinanggal ka na. Wala naman akong ginawang mali. Bakit mo ako tatanggalin? Dahil ang mga katulad mo ay hindi ka dapat magtrabaho sa Firefly. Manager, si Jiang Xinyo ay isang honor student mula sa Tsinghua University. Napakagaling ng kanyang record. Kung tatanggalin mo siya, Ano naman kung honor student NG Kinghua? Kung gusto ng kumpanya natin ng mga estudyante mula sa Kinghua. Isang salita lang ang kailangan. Manager, narito na po ako para mag-report. Bakit pamilyar ang boses na ito? Kuywalin, ano nang ginagawa mo dito? Ang tagal nating hindi nagkita. Matandang kaklase. Nakita Montag PA? Si MSQ ay isa ring honor student mula sa Kinghua. Ang posisyon mo ay napunta na sa kanya. Pwede ka nang umalis. Pasensya na, Jiang Qinyao. Kakadating ko pa lang, agad kong nakuha ang trabaho mo. Agawin. Anong gagamitin mo pang agaw? May diploma ka ba mula sa Tsinghua? Nakalimutan mo na ba kung ano ang nangyari noong nakaraang taon? Yang Xinyao. Huwag kang magmalaki dito, ito ay Beijing. Hindi ito Hangzhou. Ang inyong pamilya Jiang ay walang lugar dito. Hindi maganda. Na-attack ng masamang intensyon, nagulo ang lahat ng algorithm. Ano? Algorithm. Hindi ba't ito mismo ang aking espesyalidad? Tara, manood tayo. Manager. Pero ito ay pangunahing proyekto ng ating grupo. Kung hindi ito makokontrol agad, abot sa 100 milyon ang pagkawala. Kung ganito ang sitwasyon, ang buong departamento natin ay hindi makakatakas sa responsibilidad. ADE ayusin niyo na. Bakit kayo nakatulala? Ikaf. Ilizan Montag. Manager, hindi ko kaya ito. Napakalaki ng algorithm na ito. Ako. Hindi magaling sa matematika. Halos pumasa lang ako sa advanced math. Matematika. Hindi ba graduate ka ng matematika sa Tsinghua? Subukan Montag ka. Nakuha ko lang ang trabahong ito dahil naging kabit ako ni Liu Su. Kung tatanggihan ko siya, tiyak na magagalit si Liu. Sige, ako na ang bahala. Sa pagkakaalam ko, ang algorithm ng Firefly model ay may kinalaman sa halos 10,000 chips, ang programa ay may bilyong linya. Sa kakayahan ni Kuywelin,
Imposibleng maayos niya. Tingnan natin kung paano niya ito haharapin. Ang hirap naman nito. Ang kaunting alam ko ay hindi sapat. Kamusta? Naayos mo na ba? Manager, hindi ko maayos ang programang ito. Bakit? Hindi ba't professional kang engineer? Bakit hindi mo maayos? Hindi ko maayos, hindi dahil sa kakulangan ng kakayahan, kundi dahil napakalawak ng disenyo ng programang ito. Kailangan ng 3 hanggang 4 tao, kulang talaga. Pero ngayon, wala pang 10 tao sa buong opisina. Talagang imposibleng maayos. Sino nagsabing hindi maayos? Hindi mo maayos dahil wala kang kwenta. Ano ang sinasabi mo, Jack? Sinasabi ko wala kang kwenta. Ang simpleng problemang ito ay kayang-kaya. Sinasabi mong hindi ako magaling. Eh kung ikaw ang magaling, ikaw na ang gumawa. Ano ba ang kalokohan na ito? Ang napakahalagang malaking modelo. Ay pwede ba siyang hawakan ng isang tulad niyang walang kwenta? Manager, hindi natin kayang ayusin ang bagay na ito. May kailangang sisihin at mas mabuti na siya na lang kesa tayo. Sedge, subukan mo na. Sinasabi mo lang na gawin ko, saka. Hindi mo ba ako tinanggal kanina? Problema ng departamento nyo, ano pakialam ko? Manager, papasukin mo na lang siya. Wala namang silbi yan. Hindi tatagal. Sige, papasok na kita ngayon. Pero kung hindi mo kaya, ikaw ang bahala sa consequences. Sige, usapang tapos. Ipapakita ko sa iyo ngayon kung ano ang tunay na. Matalino mula sa Tsinghua at Peking University. Umalis ka dyan. Na-authorize na, simulan na. Huiwalin, panoorin mong mabuti. Libreng tuturuan kita. Hindi pa alam ni Kuiwelin. Nakuha ang gold medal, ang maliit na atake na ito sa paningin ko. Ay walang kwenta. Nalaman ko na. May 8,000 chips, lahat ay naatake. Ipapastop ko na ang attacking code. Para hindi masira ang chips, tapos hahanapin ang vulnerability. At malalaman kung sino ang nag-atake. Isang intern lang, ang yabang naman. Ang attacking code na ito, lahat kami. 10 engineer hindi na ayos, siya pa kaya? Kayang sabi nila, walang alam, walang tsako. Siya ang magiging scapegoat, mas maraming ginagawa, mas maraming sisi. Hintayin na lang natin ang drama. Akala niya siya ang tagapagligtas. Hindi niya alam na ang 8,000 chips, isa lang ay nakakahalaga ng 10,000. Isang intern lang, baka mabaon sa utang. Ano nangyari? Lalo bang lumala? Bilisan Montag. Manager, na-stop na ang malicious attack. Lahat ng chips ay safe. Ano? Hindi pwede. Intern lang siya. Imposible. Ano na? Hindi ba't madali lang? May talento ka pala. Swerte. Basta't gumana, okay na. Ang pusa na makakahuli ng daga ay magaling na pusa. Huiwalin, dahil hindi ka sapat ang kakayahan. Ikaf. Ngayong napatunayan mo na ang iyong kakayahan, mauna ka na sa pag-ayos ng iyong papeles para sa trabaho. Pagkatapos, mag-report ka sa akin. Ang iba, bumalik na sa trabaho. CJ, Naintindihan ko na kung paano isinulat ni Jiang Sinyaw ang code. Kaya magdadagdag ako ng ilang maliit na pagbabago. Yang Sinyaw. Gagawin kong hindi ka makakakain ng maayos. talagang ang kaalaman ay kapangyarihan. Narinig mo na ba? Ang presidente ng ating grupo ay papalitan na ng anak ng may-ari. Toto yan. Sabi nila, ang anak ng may-ari ay sobrang talino at napakagwapo. Lahat ng dalaga sa Maynila ay gustong pakasalan siya. Grabe naman. Ang anak ng may-ari ng Firefly. Sino iyon?
Natapos na rin ang proyektong pang-agham na ito. Sa wakas, makakapunta na ako. Bilang tunay na ako para makita si Xinyaw. Anak ng may-ari, nahuli na namin ang nambuli kay GNG, Jiang. Si Liu Shuo, ang hip ng Departamento ng Teknolohiya. Bumalik tayo sa Firefly Group sa pinakamabilis na oras. Hoy, Yao. Shen Xingyi, kumain ka ba ng maayos ngayon? Nga pala, may chismis ako. Sabi nila, ang anak ng may-ari ng Firefly Group ay babalik bilang bagong presidente. Nagtaka ang lahat kung sino siya. Pwede bang siya ay taong kilala mo? Kilala ko. Paano naman? Alam ng lahat na sa buong Maynila, ikaw lang ang kilala ko. Si Shen Xingyi lang. Shen Xingyi. Sige na, kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Magtrabaho ka ng mabuti. Paalam. Jiang Xinyaw, tingnan mo ang ginawa mo. Jiang Xinyaw, tingnan mo ang ginawa mo. Ano ba ang problema ko? Ang patch na inilagay mo sa programa, wala pang kalahating oras. Lahat ng chips na tumatakbo sa modul ay tumigil sa pagana. Ano PA ang problema? Paano nangyari yon? Titingnan ko. May mukha ka piabeng tignan? Alam Montag pia. Nakada segundo na naghahang ang malaking modelo, milyon-milyon ang nawawala sa Firefly. Kung may mangyari pang masama, sino ang mananagot? Paano ko malalaman kung saan ang problema kung hindi ko titingnan? At saka, kahit ako ang sumulat ng program patch, paano ko malalaman kung may gumalaw nito habang wala ako? May nagkutkot ba dito? Hindi lang ako titingnan, magre-request pa ako ng TF footage. Hindi ako papayag na basta-basta na lang akong pagbintangan. Tumabi ka. Gusto mong sirain ang ebidensya, no? Sasabihin ko sa'yo, kahit hindi ka umamin, malaking perwisyo ang ginawa mo. Bayaran Montag ako. Gusto mo ng pera? Magkano ba? Hindi naman masyado. 2 bilyon lang. Yang Xinyaw, ese yaman mo. Kaya mo namang ilabas ang 2 bilyon, di ba? Para sa akin, 2 bilyon ay hindi malaki. Pero kahit ipambayad ko sa abogado, hindi ko ibibigay sa inyo. Gusto mong kumuha ng abogado? Tingnan natin kung may pagkakataon ka pa. Ano ba ang balak ninyo? Young Master, Dalhin mo ako kay Jiang Xinyaw agad. sige po, tuloy kayo. Wala lang, baka kasi takas ka ng hindi nagbabayad. Ang pera na to, kahit sa aso ko ibigay, hindi sa'yo. Hinampas Montag ako? Huywelin, talagang hinahamon mo ako, alam mo ba? Boss Liu, tignan Montag siya, isang intern lang. Sa teritoryo ko, ang lakas ng loob mo. Kung hindi ka magbabayad, ikukulong kita. Dalhin mo muna siya sa legal department. Pagdating NG Young Master. Pagkatapos nating salubungin, saka ko siya ayusin. Jiang Xinyaw, maghanda ka na sa kulungan. Dati ako ang inapi Montag. Ngayon, ikaw naman. Bitawan mo ako. Young Master, Singi, Pasensya na Xinyaw, nahuli ako. Ano? Young Master? Paano naging si Shen Xingye ang Young Master? huwag mong basta-basta tawagin ang pangalan ng iyong master. Mag, sorry ka. Kayong dalawa, ang lakas ng loob ninyong apihin ang girlfriend ko. Tao, dalhin niyo silang dalawa. Sa legal department. Ay blacklist sa buong lungsod. Opo. Tumabi ka. Young Master. Yang Xinyaw, dahil magkaklase tayo. patawarin mo na ako ngayon. Hanggang ko kauna, siguradong hindi na maulit. Classmate. Hindi ko na nga naalala. Ang mahal mong si Jiangling yun. Nakulong na. Baka gusto mong sumama ka na lang sa kanya? Angkan ng mga prinsip. Xinyaw, Ikaw pala ang prinsipe. Itinago mo sa akin ang lahat. Yao, pasensya na. Gusto ko sanang sabihin, pero may patakaran ang angkan namin. Ang mga Shen, bago brumaduwer, hindi maaaring ibunyag ang tunay na pagkatao. Kaya hindi ko nasabi sa'yo. Ah, ganun pala. Kaya pala laging low-key si Shen Xingyi. Yao, maniwala ka sa akin. Sumpa ako.
Ito lang ang tinago ko sa'yo. Mula ngayon, hindi na ako magkukubli pa ng kahit ano. Sige na. Papatawarin na kita ngayon. Bakit ang haba ng pila doon? Tara, tingnan natin. Maita. Mabuhay. Kayo ba ay magpapakasal? O maghihiwalay? Kung hiwalayan, doon ang pila. Para sa kasal, dito magparehistro. Kami. Mukha namang bagay kayo. Para sa kasal siguro to. Sakto, mayroon kaming bagong promo. Wedding off-peak package. Libreng air fryer, oven. Electric toothbrush, hair dryer, humidifier, instant camera, at di kalidad na silk package. Hindi 600 at 66, hindi 700 at 700. 9 piso lang, kasal na. May kasama pang home package na nagkakahalagang 700,000. Isang bagsakan na. Kaya, makikinabang tayo sa munisipyo. Ano pang hinihintay natin? Tara, magpakasal na tayo.